Samantala sa iba pang balita, patuloy pa rin ang pursuit operations ng mga otoridad laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na umatake sa Midsayap, Cotabato. At para alamin natin ang pinakahuling sitwasyon doon, makakausap natin sa linya ng telepono si North Cotabato 1st District Board Member Loreto Cabaya. Magandang tanghali po, Board Member Cabaya. Si Habiba po ito. Magandang tanghali naman po. Alright, Board, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa North Cotabato sa ngayon? Okay naman po at nai-release na po at nakalabas na po yung mga na-trap o nabihag hapon ng mga teachers coming from Malingaw Elementary School. At sa ngayon po ay ginagawa na yung clearing operations doon po sa barangay Punumugin at barangay Malingaw para po makabalik na agad yung mga residenteng lumikas doon kahapon. So far po, sir, etong napabalita po, natatanggap po na mga reports. Totoo po ba na ginagawa pong mga human shields itong mga guro at estudyante? Gaano po ba katotoo ito? I-confirm lang po namin. According po sa accounts ng mga teachers, nakalabas dito nga po kami ngayon sa Pilot Elementary School dahil binisita po ni Secretary Luistro yung mga teachers po na dinala ng mga BICT yesterday, nang sila tumakas. Totoo nga po na masabi natin na ginawa po silang human shield habang tumatakas po yung mga BIS dahil nga po sa ratio na ginagawa ng ating sundaluhan yesterday. Sir, meron na po ba tayong meron na po ba tayong update kung may mga inilikas po ba tayong mga kababayan natin diyan at pansamantala po saan po natin sila pinatuloy? There are about 2,200 households na lumikas yesterday. At naka-house po sila sa different evacuation center na in-establish po ng Crisis Management Committee ng Midsayap. Ang karamihan po ay nasa municipal gym po ng Midsayap, Barrio 6 po. Meron din po sa elementary school ng Talunayan, Agricultural Institute, Training Institute po sa Barangay Bual. Meron din sa Agricultural Elementary School. At sa Talunayan Elementary School, yun po. Sa Nesa Elementary School meron din po. At yun po yung mga in-establish natin na evacuation center po dito sa bayan ng Midsayap. Sa ngayon po, ilan na po ba yung na-rescue po ninyo na ating mga kababayan na hawak nga raw po nitong mga rebelde at ilan na po ba yung mga bihag nila? Yung kung may numbers po ba tayo dito? Wala na pong bihag na naiwan doon po sa kamay ng mga BISF. Na-rescue po lahat. Last night po ay merong nakuha na 5. 4 po doon ay elementary school teachers na isang anak po ng teacher din. At kanina pong umaga, bandang 5 o'clock po at dumating dito sa bayan ng Bisayat, ang siyam na elementary school teachers na recover na rin. Kasama po yung mga barangay officials na 5 na siya pong sumama doon sa mga teachers na habang dinala po sila ng mga armadong kalalakihan yesterday. Sir, kunin lang po namin yung panig nyo rito, ano po ba yung nakikita po ninyong motibo ng mga BIFF kung bakit ginawa po nila itong panggugulo sa North Cotabato? Actually, series of incidents na nangyari dito, hindi lang sa Cotabato, kundi kasama rin po yung probinsya ng Maguindanao. Alam niyo kasi ito yung breakaway faction po na kumalas doon sa MILF dahil po ayaw nila doon sa ongoing peace talk. Kaya nga siguro ginagawa nila ito para mapansin sila ng pamahalaan na ang kanilang hangarin din siguro ay makagawa ng ingay para hindi po matuloy yung usaping pagkapayapaan dito sa Mindanao. Alright, sir, bilang panghuli na lang po, ano na po ngayon yung ginagawa po nating operasyon at ano po ba yung mga prioridad na ginagawa ngayon na tulong ng ating mga militar at syempre po ng inyong tanggapan na rin? Sa side ng provincial government, we are doing everything para i-account po lahat ng mga IDPs po na displaced sa kabuluhang ito. At binibigyan naman po sila ng kaukulang tulong mula sa municipal government, provincial government at ng social welfare office. At yung tungkol naman po doon sa security aspect po, ay pinapalakas po ng provincial government at ang municipality of Midsayap yung pag-secure po ng ibang community pa na nasa vulnerable areas na nasa under threat ng mga presence ng mga armadong yan. At sa ngayon po ay yung nga, nag-meeting, continue pong meeting, hindi pa nalidisband yung crisis committee na siyang nag-evaluate from time to time ng mga pwede pang mangyari, at ginagawan po ng kaukulang lunak ito ng ating crisis committee. Alright, syukran po sa inyong panahon, si North Cotabato 1st District Board Member Loreto Cabaya.
Salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat.